Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Bantal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Ay hinggil sa issue ng we hope GAA budget serve Filipino people according to their rights. Ayon sa ating Pangulong Marcos ay kanyang ipapatupad ng lubos ang budget na ito para paglingkuran ang lipunang Pilipino. Yan. I-review nila ang budget, sa gayon ay kanilang malaman at ibang mga dapat magawa. So ito yung ating tinuhayang topic, itong issue ng yung sa pinasang budget na kung saan ito ay inaani ng maraming mga batikos. Ngayon ay ayon naman sa ating Pangulo ay ito ay kanyang pag-ibayuin yung kanyang pagpapatupad ng budget nito. So, sa atin ang Human Rights Promotions ay umaasa na ito ay makapaglilingkod sa karapatang pantao. Ang budget na lubos na paglingkuran ng o tamasay ng karapatang pantao sa pagpapatupad ng budget nito ng ating Pangulong Marcos. So, yan yung ating boses sa administrasyon na yung budget na yan ay itupad at ipatupad na makamit ng sambayan ng Pilipino yung kanilang karapatang pantao with that budget implementation. So, hinihikayat ng Pangulong Marcos ang lahat ng kawani at opisina ng pamahalaan na ipatupad ang whole nation's approach sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin. Mag-focus sa kanilang mga trabaho at huwag patulan ang mga opensa sa ipinasang budget o anumang pamumulitika. So, yan. Ayon sa ating Pangulo, yung mga whole nation approach o yung buong pamahalaan sumuporta doon sa kanyang administrasyon at wag patulan yung mga namumulitika o yung mga alingas-ngas. So di umano ay may napapaloob na blank items ang budget for 2025. At nais ng ilang mambabatas na questionin ito sa Korte Suprema. Subalit itinanggi ng Malacanang na may ganyang nangyari. Kaya man, hindi nila pipigilan itong mamabatas to contest the budget sa Supreme Court. So, yun. So, nais na i-contest nila sa Supreme Court itong budget na ipinasa o yung binito ng ating Pangulo. So, according to, dahil na nga daw merong blank item. So, according to our administration, bahala kayo sa buhay nyo, nasa sa inyo yan. So, ang kanila itinanggi nila, mayroong ganong klase ng mga blank item. So, ngayon, ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng budget, we voice the GA budget of 2025 to serve Filipino people better according to their human rights. O itong budget na ito ay may paglingkod na lubos ng ating administrasyon na nakakamit yung karapatang pantao ng mga Pilipino. Umasa tayo at naniniwala sa accountability at transparency ng ating Pangulong Marcos na kanyang ipapatupad ng patas at mahusay ang mga budget na ito at kanyang maibigay ang karapatan ng mga tao. So yan. So umasa tayo na itong budget na ito ay maipatupad na lubos ng ating administrasyon. So tayo ay naniniwala sa kanyang accountability at transparency in sa implementation o yung pagpasa ng batas na ng GAA o ng budget na ito. Na ito ay tatamasahin ng lipunang Pilipino yung kanilang karapatan from this year budget. Yeah. At sana patuloy pa. So ang ating boses na ang mamamayang Pilipino ay dapat may trabaho, bahay, at lupa. Yan, yung ating patuloy na sinasabos sa ating promosyon na tinatamasa pangunahin upang mabuhay ng patas at accord sa human rights standardization of living. Ngayon,
ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan na tutugon sa karapatan ay maibigyan ng lubos, kagaya ng edukasyon, kalusugan, social services, at iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Yan. Sana itong mga karapatan na ito ay tamasahin ng lipunan ng Pilipino at ito ay tatamasahin from this siyempre may budget implementation para pamamahagi ng yaman ng bansa sa bawat mga tao at kung paano ito makapamumuhay according to human rights. O sana yung mga ahensya na namamahala ng mga karapatan na yan o generally na pamamahala ng administrasyon ay maibigay ang mga karapatan na ito. So, umaasa tayo ng lubos na paglilingkod ng ating pamahalaan na matamasa ang karapatang tao, particular sa paggugol ng budget ng ngayon 2025. So naway ang Panginoong Diyos at Panginoong Jesucristo at Banal na Santa Maria ay magabayan ng ating pamahalaan sa pamamahala at partikular sa pagtugon sa karapatang pantao. Yan. Muli, maliwanagan ng ating Banal na Santa Maria yung ating pamahalaan, yung ating bansa, mula pamahalaan at mamamayang Pilipino. Yung pamahalaan, mamahala ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang pantao at patas na hustisya, yung at iwasan yung korupsyon, abusaduha, pang-abuso, katiwalian. At yung mamayan, iwasan yung paglabag sa batas. Maliwanagan kayo, iwasan nyo yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan. Bago suportahan nyo yung mabuting pamamahala, patas na hustisya, karapatang pantao. Sa ngayon, mamumuhay tayo ayon sa ating karapatan, tatamasahin natin dito, mamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad, o madaling pag-unlad. At ang karapatan natin ay tinatamasa natin. Sige, yung higit sa lahat, mas magaan tayo makapamumuhay at makapananampalataya tayo sa ating banal na Panginoon Diyos at magkaroon tayo ng malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual na namumuhay ayon sa ating karapatan o maunlad na pamumuhay, sa halip na tayo ay namumuhay ng magulo at naghihirap. So, yun. Muli po ay magandang hapon sa inyo lahat at sana nakapagsabos naman ang human rights promotion sa lingkong ito hinggil sa karapatang pantao mula dito sa isyong ating tinugyan. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.